Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kailangan mong mamili sa pagitan ng dalawang bagay na mahalaga sa'yo? O paano naman kung mga tao ang kailangan mong pagpilian? Paano nga ba mamimili kung sino sa dalawang tao sa buhay mo ang sasamahan mo hanggang dulo? Ang haba naman ng hair ng ating letter sender na ito base sa ating pa-intro. Well, hindi natin alam kung ano ang buod ng kanyang kwento pero kung intro lang ang pagbabasihan natin, ang haba ng hair ha, kailangang pumili sa dalawang tao. Nako kung ikaw ang kailangang mamili, ano nga ba ang magiging batayan mo sa kung sino ang dapat mong piliin? Hindi na natin patatagalin to dahil I know na excited ka na para sa kwento natin for today's video. Kaya eto na, hindi na natin patatagalin pa. Ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming pangyayari sa ating buhay na humahantong sa pamimili natin kung ano ang nararapat at kung ano ang magbibigay sa atin ng totoong ligaya. Pero paano kung dumating sa punto na kinakailangan mong mamili sa pagitan ng dalawang tao? Ano nga ba ang pipiliin mo? Dear Mama Mia, kung may isang lugar akong hindi malilimutan habang buhay, yun ay ang terminal ng jeep sa gilid ng palengke sa aming lugar. Amoy usok ng tambutsyo ng mga sasakyan. Amoy pawis ng mga pasaherong nagmamadali. At amoy pritong banana Q na laging tinitinda ni Aling Nena sa tabi ng waiting shed. Doon nagsimula ang lahat. 21 anyos lang ako noon. Bata pa. Kung tutuusin, halos wala pang kamuwang-muwang tungkol sa realidad ng buhay. Ang alam ko lang, kailangan kong magtrabaho para makatulong sa aking mga magulang. Hindi kasi kami lumaking mayaman. Mahirap lang ang nanay at tatay ko. Pero hindi naman po yung sobrang hirap na halos isang kahig, isang tuka. Pero sapat na ang kahirapan na aming nararanasan para malaman naming kailangan naming magsumikap sa buhay. Araw-araw, 6:00 pa lang ng umaga, nandun na ako sa terminal na yun. Nakapila, nakayuko. Hawak-hawak ang lumang bag ko na may lamang baon at ekstrang tsinelas. Hanggang sa napansin ko siya. Actually, hindi naman ako ang unang nakapansin eh. Siya ang unang pumansin sa akin. Miss, lagi ka yatang dito sumasakay. Unang beses ko noon na narinig ang boses niya. Hindi ko siya pinansin agad. Nasanay na kasi ako sa mga lalaking mahilig mang-asar sa terminal. Pero kinabukasan, naroon pa rin ulit siya, Mama Mia. Uy, grabe ka naman. Hindi naman ako masamang tao. Dodong nga pala ang pangalan ko. Doon ko siya unang tiningnan ng diretsyo. Moreno ang kaniyang balat. May dimples ang magkabila niyang pisngi. At yung mga matang parang laging may gustong ikwento, yun ang unang nakatawag ng pansin ko. Hindi ko alam kung bakit pero ngumiti ako noon sa kanya. Matipid lang naman ang ngiting iyon. Pero ang hindi ko alam, yun pala ang una sa mga pagkakamaling aking magagawa.
Mama Mia, si Dodong ang una sa lahat. Kahit na 21 anyos na ako noon, never pa po akong nagkaroon ng nobyo. Kasi nga, laging pinapaalala sa akin ng nanay at tatay ko na unahin ang aking trabaho. Unahin ang paghahanap buhay. Huwag unahin ang paglalandi dahil baka mabuntis ka ng maaga at magkakanda problema pa. Kaya naman sa edad kong 21, si Dodong ang unang lalaking hinawakan ko ang kamay nang hindi nahihiya. Unang lalaki na hinintay ko sa labas ng trabaho. Unang lalaking naghatid sa akin sa bahay pauwi. At siya ang kauna-unahang lalaking sinabihan kong I love you. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero bigla na lang na naging kami. Wala namang ingrandeng ligawan. Walang mga bulaklak. Walang haranang naganap. Puro lang kami tawanan, kwentuhan, puro pangako. Puro mga salitang dadamayan kita at kailanman ay hindi kita iiwanan. Ganun kami nag-umpisa. Hanggang isang gabi, umuulan ng malakas. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, ay bumaha na ang mga dadaanan ng aking sasakyan, Mama Mia. Hindi ako makahanap ng jeep kasi nga bumabaha na. Konti na lang ang bumabiyahe. Kung meron man, punuan na rin talaga. Kaya hindi ako nakauwi agad nung gabing yon. Pero Mama Mia, dun na pala nagbago ang lahat sa buhay ko. Hindi ko na lang idedetalye sa inyo ang bawat pangyayari. Hindi ko na lang idedetalye sa inyo kung paano namin ginawa ang bagay na yon. Basta alam nyo na yon. Sinundo ako ni Dodong noon sa trabaho. Ang lakas-lakas ng ulan. Wala siyang dalang payong, wala ring dalang raincoat. Meron naman akong payong pero sobrang liit at sobrang nipis. Yung klase ng payong na kapag umihip ang kahit na konting hangin, babaliktad. Kaya ang ending, nabasa pa rin kaming dalawa. Nasa waiting shed kami noon ng jeep, Mama Mia. Nag-aantay na may dumaan. Merong isa, pero puno. May pangalawa, mas lalong puno. May pangatlo, ni hindi na huminto sa aming harapan dahil halos pati bubong may tao nang nakasakay. Dahil sa pagdaan ng mga jeep at sa ihip ng hangin na malakas nung mga panahon na yon, ay basang-basa na po ang aming mga damit. Di na tayo makakauwi. Pati taxi, hindi na susulong dito sa daan na to Baha daw dun sabi niya at itinuro yung kalye na tatahakin ng jeep pauwi sa amin. Naku, anong gagawin natin? Dito ba tayo magpapalipas ng gabi? Basang-basa na tayo. Hindi ko alam na ang sinabi ko palang iyon, Mama Mia. Yun pala ang magmimit siya sa isang desisyon na gagawin ni Dodong. Kita mo yan? Yan yung ilaw. Nabasa ko ang pangalan ng motel. Anong gagawin natin dyan? Basang-basa na tayo. Magpapatuyo lang tayo ng mga damit. Paano natin patutuyuin yung mga damit natin? Wala naman tayong dalang extra. May mga tuwalya naman dyan sa loob na pwede nating gamitin. Halika. Nag-alangan pa ako nung hilahin niya ang kamay ko, Mama Mia. Pero nagpatianod na rin ako nung lingunin niya ako at sinabing, magtiwala ka sa akin. Ewan ko, Mama Mia, ganun ata talaga kapag mahal mo ang isang tao
kaya dali-dali mong maniwala. Agad siyang nagpunta dun sa reception area ng motel. Nagbayad at saka binigay sa amin ang susi. Yung motel, mumurahin lang, ni wala ngang elevator. Naglakad lang kami sa hagdan dahil nasa 3rd floor yung kwartong ibinigay sa amin. Pagpasok namin doon ay nanginginig ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng panahon o dahil ba sa basang-basa kong damit o baka naman dahil sa takot ko, sa kabang nararamdaman ko dahil hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari sa amin. Sinong unang mag-CR? Ikaw ba o ako? Ikaw na lang, sagot ko. Kaya nauna na siya sa loob. Ilang minuto pa ay lumabas siya. Alam kong wala na siyang kahit na anong damit, pero hindi ko naman kita ang buong katawan niya dahil may takip itong tuwalya mula bewang pababa. Sige na, sumunod ka na doon. May isa pang tuwalya doon. Gamitin mo na lang. Tapos yung damit mo, doon mo na lang isampay, doon sa may shower rack. Tumango lang ako. Pagpasok ko sa loob ng banyo ay hindi ko malaman kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sundin ang sinasabi niya? Dapat ba akong maghubad nang matuyo ang mga basa kong damit? Pero sa huli dahil sa takot kong baka magkasakit ako at umabsent sa trabaho, ay naghubad na rin ako, Mama Mia. Nilaban ko muna sandali yung aking damit at saka isinampay doon sa shower rack. Dahil medyo maraming mga buhangin sa binti ko ay nag-wash up na rin ako. Tapos na ako noong maghubad. Nakatapi na ako ng tuwalya, Mama Mia. Nakatingin sa sarili ko sa salamin. Hindi ko alam pero parang hindi ko yata kaya na lumabas mula sa banyo, Mama Mia. Unang beses din kasi na may ibang lalaking makakakita na ganun ang itsura ko, maliban na lamang sa aking pamilya. Tapos kaming dalawa lang ni Dodong sa loob. Kaya medyo natakot ako. Pero ilang saglit pa ay kumatok si Dodong sa pintuan. Marisa, hindi ka pa ba tapos dyan? Ha? Hindi pa eh. Bilisan mo na o, ihing-ihi na ako. Mama Mia, hindi ko alam kung papaano magpalusot. Ilang sandali pa ay kumatok ulit siya, kaya naman napilitan na akong pagbuksan yon. Pero yun yata ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko sa gabing iyon. Ang binuksan ng pintuan ng CR. Bakit ka ba nagtatago dito? Takot ka ba sa akin? Prangka niyang tanong. Ha? Hindi naman. Ano lang kasi. First time mo? Tumango ako sa tanong na yon at alam ko na nagbablush na ako, Mama Mia, dahil naramdaman kong uminit ang mga pisngi ko. Bigla niyang hinawakan ng baba ko. Akala ko pa naman naiihi siya pero bakit nakikipag-usap pa siya sa akin ng ganito kalapit? Huwag kang matatakot, Marisa. Mahal kita. Kahit anumang mangyari, hindi kita iiwanan. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mga mata ko. At doon ako parang unti-unting natutunaw, Mama Mia. Hanggang sa nung inilapit na niya ang kaniyang mukha sa akin, ay pumikit na lang ako. Hindi ko na nalaman kung paano kami napunta sa kama. Basta yun na yun. Nangyari na ang nangyari. Ang hindi dapat mangyari ay naganap na sa pagitan naming dalawa. Mama Mia, ang alam ko lang nung gabing yon, hindi ako nagdesisyon gamit ang utak ko. Ang ginamit ko ay ang nararamdaman ng puso ko.
mahal ko siya at ramdam kong mahal niya ako. At buong akala ko, sapat na ang pagmamahal na yon para malampasan namin ang lahat ng mga pagsubok sa aming relasyon. Hindi ko alam, Mama Mia, na ang pagmamahal pala minsan hindi sapat para ikaw ay panagutan. Pagkatapos na may nangyari sa amin ni Dodong ay hindi na po iyon naulit. Pero kahit hindi na naulit, Mama Mia, 3 linggo po akong delayed. 3 linggo akong hindi dinatnan ng aking buwan ng dalaw. Sa totoo lang, normal naman ang akin pong menstruation. Kaya medyo kinabahan na ako noon, Mama Mia. Kahit naman wala pa akong experience sa ganon, sa edad na 21 anyos, alam ko naman na kung paano nabubuo ang bata. Hindi ko kaagad sinabi ang pagdududa at kaba ko kay Dodong. Natakot ako, Mama Mia. Natakot ako na baka ano ang magiging reaksyon niya. Pero sa totoo lang, mas takot ako sa posibilidad na totoo nga ang hinala ko. Dasal ako ng dasal noon na sana hindi. Sana may nagbago lang sa loob ko. Bumili ako ng pregnancy test kit sa butika na malayo sa amin para walang nakakakilala sa akin. Para kung sakali man, walang magsusumbong sa aking mga magulang. Sa banyo, sa loob ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, break time ko noon. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko pa nga dapat sana yun gagamitin dahil ang sabi doon ng pharmacist sa pinagbilhan ko, mas maigi daw kung sa umaga mo gagamitin ito para mas accurate yung resulta. Minsan daw kasi nagne-negative kapag hindi unang ihi sa umaga ang ginamit mo. Pero dahil hindi na ako mapakali at hindi na ako makapaghintay, kahit tanghaling tapat noon, ay ginamit ko pa rin yung binili kong pregnancy test kit. Nanginginig ang kamay ko habang nilalagyan ng ilang drops ng wiwi ko yung test kit, Mama Mia. Tila mas lalo pa akong kinabahan. Mas lalo pang nanginginig ang aking buong katawan habang inaantay ko ang 5 minuto. Yun kasi ang nakasulat doon sa test kit. Pero wala pang 2 minuto, Mama Mia. May nakita na akong 2 guhit dun sa test kit. Ilang beses ko pang kinusot-kusot ang mga mata ko. Baka imahinasyon ko lang. Baka namamalikmata lang ako. Nung tinignan ko ang orasan na nasa kamay ko, iniisip ko, baka hindi pa ito. Hindi pa ito yung resulta kasi wala pa namang 5 minuto eh. Kung ano-anong panluloko ang ginagawa ko noon sa isipan ko. Pero nung umabot na ng mahigit 5 minuto at hindi na wala ang 2 guhit, bagkus ay mas lalo pa itong naging klaro, Mama Mia. Dun ko naramdaman kung papaano literal na gumuho ang mundo ko. Takot na takot ako, Mama Mia. Hindi ko lubos maisip na ang isang gabi ng pagkakamali ko, isang gabi ng pagpapaubaya ko ng aking sarili kay Dudong, ay magre-resulta sa ganito. Pero sa kabila ng kaba, sa kabila ng takot, aaminin kong may parte din sa puso ko ang natuwa, Mama Mia. Lalo pa nung naisip kong may buhay sa sinapupunan ko. At hindi lang ito basta-basta buhay. Buhay ito na may parte ang pinakamamahal kong si Dudong. Buhay ito na parte ng bawat isa naming dalawa.
Mama Mia, nung matapos ang break ko, ay bumalik ako sa trabaho. Pero hindi na ako mapakali noon. Gusto ko nang hilahin ng oras. Gusto ko nang makalabas sa trabaho at gusto ko nang makita si Dodong. Gusto ko na siyang makausap, Mama Mia. At nung mag-alas 5 na nga ng hapon, paglabas ko ay nakita ko agad si Dodong. Inaantay ako. Agad ko siyang niyakap nung makita ko siya. Nagulat siya dahil hindi naman ako ganon, Mama Mia. Kumain na muna tayo, libre ko. Sabi ko at dun kami sa turo-turo. Habang kumakain kami, inipon ko ang lakas ng loob sa dibdib ko. At buong tapang kong sinabi sa kanya ang mga salitang, "Buntis ako, Dong." Yun lang ang nasabi ko sa kanya, Mama Mia. Bigla siyang tumigil sa pagsubo ng pagkain na para bang na-freeze ang oras. Tumahimik siya. Matagal ang kaniyang pananahimik. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang hanggang ngayon ay para pong kutsilyong bumabaon sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi pa ako handa, Marisa. Pwede bang ipaano mo na lang muna yan? Para akong sinampal ng higante. Dodong, anak natin to. Sabi ko, sisirain lang yan ang buhay nating pareho, lalong-lalo na ang buhay ko. Naging matigas ang boses niya, pati rin ang mukha niya. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay nasa harap ako ng isang lalaking walang kaluluwa. Dun ko siya nakita ng malinaw. Hindi na siya yung lalaking cute. Hindi na siya yung lalaking may dimples. Hindi na siya yung lalaking nasa imahinasyon ko gabi-gabi na mag-aantay sa akin sa harap ng dambana ng simbahan. Hindi na siya yung lalaking nangakong hindi ako iiwan. Ang nakikita ko sa kanya sa mga oras na yon ay isang lalaking takot sa responsibilidad. Isang lalaking walang puso. Isang lalaking mas gugustuhin na may buhay na mapanghamak kesa sa masira ang kanyang reputasyon, pati na rin ang kanyang iniisip na kinabukasan. Dong, anak natin to. Hindi ako handa, Marisa. Kaya, hulog mo na lang yan. Paano kung hindi ko kayang gawin? Lalayo ako. Marisa, tandaan mo. Lalayo ako. Kung mas pipiliin mo yung nasa sinapupunan mo kaysa sa akin. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagpatuloy pa sa pagkain. Binitawan na niya ang hawak niya at saka tumayo at iniwanan ako doong mag-isa. Mama Mia, naiiyak na ako nung mga panahon na yon. Hindi ko lubos maisip na kayang gawin ito ng lalaking mahal ko. At sa totoo lang, lumayo nga si Dodong. Tinutuo nga niya yung kanyang banta sa akin. Hindi ko akalain, Mama Mia, na sa terminal ng jeep, kung saan kami unang nagkakilala ni Dodong, dun din pala matatapos ang storya naming dalawa. Hinabol ko po kasi siya, Mama Mia. Matapos niyang tumigil sa pagkain, ay tumigil na rin ako. Agad akong nag-abot ng bayad sa tindera. Di ko alam kung sakto ba yung bayad ko o may sukli pa. Wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang nung mga panahon na yon ay maabutan si Dodong. At naabutan ko nga siya. Sa terminal ng jeep. Sa terminal pauwi sa amin. Kung nagkakilala kami sa terminal dun sa amin,
Nagkahiwalay naman kami sa terminal ng pauwi sa lugar namin. Pilit ko siyang kinakausap pero hindi niya ako nililingon. Nilapitan ko siya, Mama Mia. Hindi na ako nahiya noon kahit may ibang mga tao sa aming paligid. Dong, kausapin mo naman ako. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Marisa. Nakapagdesisyon ka na, 'di ba? Kaya nakapagdesisyon na rin ako. Huwag mo na akong susundan pa. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita dahil medyo malakas ang boses ni Dodong ay pinagtitinginan na kami ng mga tao. Hanggang sa nawala na nga siya sa paningin ko, Mama Mia. Sa isang iglap, ang lalaking mahal na mahal ko, ang lalaking akala ko makakasama ko sa hinaharap, ay naging estranghero sa buhay ko. Umuwi ako noong umiiyak. Hindi ko alam paano sasabihin sa mga magulang ko ang sitwasyon ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ng mga kapatid ko. Yung mga kapatid kong tinitingala ako. Yung mga kapatid kong ginagawa akong role model. At lalong hindi ko po alam kung paano ko haharapin sa sarili ko ang responsibilidad na ito. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin nung gabing yon. Hindi ko kayang ipalaglag ang anak ko. Kahit maging mag-isa ako, kahit iwan pa niya ako, kahit pagtawanan pa ako ng buong mundo. Mama Mia, pinili ko pong maging nanay. Pinili ko po ang bata sa aking sinapupunan at yun nga ang naging dahilan para tuluyan na akong iwanan ni Dodong. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong sabihin sa mga magulang ko ang totoo. Nung una, galit na galit ang tatay ko. Hindi niya ako kinakausap. Kung hindi pa siya napigilan ng kapatid ko, baka nasampal na niya ako ng sobrang lakas. Si nanay naman ay umiiyak lang habang sinisermonan ako. Akala namin, Marisa, nagtatrabaho ka ng maayos para makapag-ipon ka at ng makapagkolehiyo. Di namin alam na iba pala ang kinahuhumalingan mo. Hindi ko naman sila masisisi, Mama Mia. Alam kong nadismaya ko ang mga magulang ko. Alam kong bilang panganay na anak, malaki po ang tiwala nila sa akin. Malaki po ang pag-asang ibinigay nila sa akin. Pero nang makita nilang unti-unting lumalaki ang tiyan ko, nang marinig nila ang tibok ng puso ng apo nila sa ultrasound, doon ko nakitang unti-unting natunaw ang galit sa mga puso nila para sa akin. Unang apo yun, Mama Mia, at lalaki pa. Lahat po kaming magkakapatid ay puro po babae. Walang lalaki sa amin. Kaya naman, laking tuwa ng papa ko nang sa wakas, may susunod na rin sa kanyang apelyido. At dahil sa anak ko, pinatawad ako ng mga magulang ko, Mama Mia. Hindi dahil sa tama ang ginawa ko. Pinatawad nila ako dahil anak nila ako. At kahit anong mangyari, mahal daw nila ako kasi nga anak nila ako. At nang isilang ko na ang anak ko, parang nabura po ang lahat ng sakit sa puso ko. Lalaki nga siya. Tama yung sabi dun sa ultrasound. Maliit lang siya. Maputi. Mana sa akin yung kutis. Pero yung mukha, kuhang-kuha niya ang mukha ng kaniyang ama. Sa totoo lang, dun po ako tunay na nadurog. Dahil sa tuwing tinitignan ko ang anak ko, nakikita ko si Dodong.
Mahal ko pa rin talaga ang tatay niya kahit iniwan niya ako. Mahal ko pa rin si Dodong kahit pinabayaan niya ako na mag-isang umako sa responsibilidad na pareho naman naming ginawa. Mama Mia, 3 buwan po ang naging pahinga ko sa trabaho. Yun kasi ang allowed na maternity leave eh. Bumalik ako agad sa trabaho dahil kailangan. Si nanay ang nag-aalaga sa anak ko. Araw-araw, excited na excited akong umuwi ng bahay. Excited na excited akong yakapin ang anak ko. Lagi ko siyang niyayakap ng mahigpit. Kapag umaalis ako ng bahay para magtrabaho, nadudurog po ang puso ko. Kabaliktaran naman nito kapag nakakauwi ako. Pakiramdam ko na bubuo ulit ako. Mama Mia, isang taon akong walang ibang iniisip, kundi ang anak ko lang. Ang kapakanan niya lang, ang ikabubuti lang ng kanyang buhay. Marisa, ngayong may anak ka na, dito mo na talaga totoong mararamdaman ang tunay na pagbabago ng buhay mo. Iba kapag naging nanay ka na. Kasi kapag nanay ka na, hindi mo na iniisip ang sarili mo. Lagi mo nang inuuna ang anak mo. At totoo nga yung sinabi ng nanay ko, Mama Mia. Ang baby ko lang ang mahalaga sa akin. Hanggang sa dumating si Bert sa buhay ko. Mama Mia, nakilala ko si Bert isang araw habang ako ang napag-utusan ng nanay ko na mamalengke. Sabi niya kasi siya na muna ang magbabantay sa baby ko. Nirarayuma kasi siya. Madalas nanay ko naman talaga ang pumupunta sa palengke. Kaya lang ng araw na yun, wala na po kaming stock sa bahay at si nanay ay inaatake ng kanyang rayuma. Sabi niya, ako na lang daw muna ang mamalengke at siya na lang daw muna ang bahala sa baby ko. At dahil may bibilhin din ako sa palengke ay agad din naman akong pumayag. At dun ko nga nakadaupang palad si Bert. Si Bert ay mas matanda sa akin. Halos 20 taon ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Kung itatabi mo kami sa isa't isa, mukha po kaming mag-ama, Mama Mia. Nagkabungguan kami dun sa palengke. Bitbit ko noon ang 10 kilo ng bigas. Natapon pa ang halos kalahati sa bigas na yon dahil nabitawan ko sa pagkakabunggo namin. Sobrang bigat din kasi nung bigas. Naku miss, sorry. Naku, yung bigas ko. Sabi ko na hindi ko naalintana ang kanyang paghingi ng tawad. Ay miss, sorry talaga ha, hindi ko sinasadya. Hindi kasi ako nakatingin sa dinadaanan ko eh. Paano na yung bigas ko? Tapos tong mga gulay ko, nalalanta na oh, natapon pa. Huwag kang mag-alala, akong bahala, papalitan ko yan. Hintay ka dito ha, umupo ka muna. Umupo nga ako, Mama Mia, pilit pinupulot ang bigas at tinitignan kong mapapakinabangan ko pa ba. Kulang na lang pagpagin ko yung bigas para matanggal yung mga putik na kumapit dito. Ilang sandali pa ay may lalaking lumapit sa akin. May dala siyang isang sakong bigas. Miss, eto, pamilit ko dyan sa natapon ko. At eto na rin yung mga gulay. San ba sa inyo? Ihatid na kita dahil mabigat to. Mama Mia, agad niya akong inihatid sa amin. Gulat na gulat ang nanay ko nung nakita niyang ang dami-dami kong dala.
hindi naman kalakihan ang binigay niya sa aking budget. Ang ginagawa ko kasi, Mama Mia, tuwing sumasahod ako ay nagbibigay na ako ng para sa bahay at nanay ko na ang nagbabudget noon. Bakit ang dami nito? Tanong ni nanay. Kasi natapon ko po yung bigas. Ma'am, ako po yung may kasalanan. Nabunggo ko po siya eh. Kaya natapon yung bigas niya, kaya eto pinalitan ko na lang. Naku, ang dami nito. Konti lang naman yung binigay ko sa listahan Wala po yun. Kabayaran po yun kasi kita ako sa mukha niya kanina na takot siya. Nagpasalamat ang nanay ko sa kanya. Pati din naman ako. At simula noon, Mama Mia, ay naging magkaibigan na kaming dalawa ni Bert. Hindi lang kami, kundi pati mga magulang ko nagiging kaibigan na rin siya tuwing dumadalaw siya sa bahay. Si Bert, Mama Mia, tama nga ang hinala ko nung una. Halos 2 dekada ang agwat ng edad namin. May sarili na siyang hanap buhay. May 2 jeep. Yung isa pinapasada niya, yung isa naman ay pinapaarkelahan niya. Meron din siyang isang tricycle na ang biyahe ay palengke at papunta din sa lugar namin. Sabi niya, Mama Mia, may maliit din siyang farm dun sa bukid. Yung lupang iyon ay minana niya sa kanyang mga magulang. Sa totoo lang, hindi gwapo si Bert sa paningin ng iba. Sa paningin ng karaniwang mga mata, lalo na ng mga batang katulad ko, hindi po siya pasado sa pagiging gwapo. Pero maayos naman siya, malinis, may tindig ng lalaking alam niya kung anong gusto niya sa buhay. Hindi naman agad nagpahiwatig o nanligaw sa akin si Bert. Nakikipagkwentuhan lang nung una, nakikipagkaibigan hindi lang sa akin, kundi maging sa aking pamilya. Sa una pa lang, Mama Mia, alam na niya ang sitwasyon ko. Wala naman akong itinago sa kanya. Alam ko naman kasi, Mama Mia, na kapag may bago mang dumating sa buhay ko, package na po ang anak ko. Hindi pwedeng mapag-iwanan siya. Kaya nagiging honest ako agad sa kung sino man ang makikilala ko. Hanggang isang araw, diretsahang sinabi sa akin ni Bert kung papayag ka, Marisa, aakuin ko ang responsibilidad dyan sa anak mo. Ako na ang magiging tatay niya. Natigilan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa kanyang tinuran. Oo, Mama Mia, kung tutusin, kung aakuin kami ni Bert, alam kong magiging maganda ang kinabukasan namin. Hindi ko na iisipin kung saan ako kukuha ng pambili ng gatas ng anak ko. Kung sakali mang magkasakit siya, hindi na ako matataranta kung saan ako kukuha ng pera para pampa-check up niya. Yun ang parteng ikinatuwa ko. Kaya lang, Mama Mia, natatakot din po ako. Iniisip ko ang sasabihin sa akin ng ibang tao. Iniisip ko ang edad niya. Iniisip ko kung kaya ko bang mahalin ng lalaking halos kasing edad na rin ng tatay ko. Pag-uwi ko sa bahay matapos ngang umamin sa akin si Bert, ay sinabi ko sa nanay ko ang mga pinagtapat niya sa akin. Basta, tatandaan mo, nung ginamit mo ang puso mo, Marisa, eto ang naging resulta. Di ko naman sinasabing pagsisihan mo tong anak mo dahil napaka-cute naman ito. Pero sana naman sa pagkakataong to, utak ang pairalin mo. At sinunod ko nga sa pagkakataong iyon ang nanay ko, Mama Mia. Ginamit ko nga
ang utak ko. Pinili ko ang seguridad. Pinili ko ang katahimikan. Pinili ko ang lalaking handang panagutan ang anak ko kahit hindi naman niya responsibilidad. In short, Mama Mia, pinili ko po si Bert. Matapos kong sagutin si Bert ay agad siyang nagplano ng para sa buhay namin. Agad niya akong inayang magpakasal. Gulat na gulat ako nung una. Kasi sa totoo lang, pakiramdam ko ang bata-bata ko pa para sa kasal-kasal na yan. Oo nga, bata ka pa. Paano naman ako, hindi na ako bumabata. Bert, ano kasi, ayoko kasing isipin mo na ginagamit lang kita. Pwede bang wag muna yung kasal-kasal na yan? Sige, kung yan ang gusto mo. Pero ang nais ko sana, Marisa, makasama na kita sa iisang bubong. Pati na rin ang anak mo. Mama Mia, ay kinonsulta ko po iyon sa aking mga magulang. Aaminin kong hindi sila natuwa. Bakit daw ako makikisama sa bahay ni Bert kung hindi pa kami kasal dalawa? Nay, Tay, hindi naman na ako birhen eh. Hindi naman na ako Maria Clara. May anak na po ako. May isang tao pong handang umako sa akin at sa anak ko. Sana naman po, pagbigyan niyo ako sa desisyon kong to. Wala naman kaming magagawa kung yun talaga ang gusto mong gawin, Marisa. Pero di ba inaalok ka naman ni Bert ng kasal? Bakit di na lang kayo magpakasal? Nay, Tay, kaya nga ako makikisama kay Bert para makita ko agad yung totoo niyang ugali. Di ba sabi nila, hindi mo malalaman ang totoong ugali ng isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong? Eto na yung chance ko. At kapag nakita kong maayos nga talaga si Bert, ako na mismo ang mag-aalok sa kanyang pakasal na kami. Kalaunan, Mama Mia, ay nakumbinsi ko rin ang mga magulang ko. Pumayag din sila na makisama na ako kay Bert sa iisang bubong. Hindi grande ang bahay na tinitirhan namin ni Bert. Nasa loob iyon ng lupa niyang maliit na may farm. Yung sinasabi niyang pamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Yero lang ang bubong noon. Sementado ang sahig at may 2 kwarto. Sa likod ng bahay naroon ang mga kulungan ng mga manok. Araw-araw gigising ka sa tilaok, sa amoy ng pigs, sa kaluskus ng mga pakpak pati na rin ng mga paa nila sa lupa. Nung una ay nahirapan po ako. Sanay kasi ako sa bahay ni nanay na maingay dahil sa mga kapatid ko. Dito ay tahimik, malayo sa kapitbahay. Sa gabi, maririnig mo ang kuliglig at minsan tahol ng aso sa malayo. Pero pinilit kong matutunang mahalin ang buhay na yon. Pinatigil na rin ako ni Bert sa trabaho, Mama Mia. Magpahinga ka na, ako nang bahala. Ang gawin mo na lang ay mag-focus ka sa pag-aalaga sa anak mo. Sa totoo lang, gumaan ang loob ko. Pati na rin ang buhay ko mula nung magsama kaming dalawa ni Bert. Hindi ko na kailangang magmadali tuwing umaga. Hindi ko na kailangang magbilang ng sukli at mag-isip kung sapat pa ba ang pera ko hanggang sa susunod kong sweldo. Pero Mama Mia, may parte sa akin na parang nabawasan din. Dati may sarili akong kita. May sarili akong ambag. Pero ngayon, nakadepende na lang ako. Umaasa na lang sa ibang tao. Tuwing umaga, tinutulungan ko si Bert na magbilang ng mga itlog ng manok. Mag-check kung kumpleto pa ba yung feeds. Maglista ng mga bibilhin at ng mga gastos. Hindi naman niya ako tinatratong katulong.
Pinapaupo niya ako sa tabi niya kapag nagkukwenta siya. Partner kita eh, sabi niya minsan. Hindi ko alam kung bakit pero sa tuwing sinasabi niya ang bagay na yon, may konting kirot po sa dibdib ko. Dahil hindi ko pa siya kayang tawaging mahal ng buong buo. Mama Mia, dahil likas na mabait si Bert at mahilig sa mga bata, ay mas mabilis pang naging malapit siya sa anak ko kesa sa akin sa kanya. Unang araw pa lang ay buhat na niya agad ang baby ko. Pinagbilhan niya ng mga laruan, ng mga sapatos, ng mga damit na may cartoon characters. Kapag umiiyak ang anak ko sa gabi, si Bert po ang bumabangon. Matulog ka na, alam kong pagod ka, ako nang bahala. Yun ang lagi niyang sasabihin. Unti-unting nasanay ang anak ko sa presensya niya. Papa. Unang beses kong narinig yun ay parang sumikip ang dibdib ko. Hindi naman ako nagselos. Hindi ako nagalit na yun ang unang salitang lumabas sa bibig ng anak ko. Pero may kurot sa puso ko, Mama Mia. Dahil alam kong may totoong ama ang anak ko. Kaya lang, ang lalaking iyon ay hindi ang nagsasakripisyo ngayon para sa kanya. Isang gabi, out of nowhere, ay bigla na lang akong tinanong ni Bert, "Masaya ka ba?" Napatingin ako sa kanya. Hindi siya nagtanong ng may pagdududa, hindi rin ng may galit. Parang genuine lang na gusto niyang malaman ng katotohanan. Oo naman, sagot ko. Kalahating totoo iyon. Masaya ako, Mama Mia, dahil maayos na ang buhay namin ng anak ko. Pero aaminin kong hindi buo ang kasiyahan na iyon. Isang hapon habang natutulog ang anak ko at nasa bayan naman si Bert para mangolekta ng boundary ng jeep, ay nag-check ako ng social media ko. Doon ay nakita kong may nag-message request sa akin. Pamilyar yung pangalan. Dodong. Nanlamig ang kamay ko. Halos magdadalawang taon na mula nung huli kaming nagkitang dalawa. Pwede ba kitang makita at makausap, Marisa? Gusto kong makilala at makita ang anak ko. Ilang minuto akong nakatitig lang sa screen. Galit ba ako? Oo naman. Nasaktan ba ako? Siyempre lalong oo. Pero mahal ko pa rin ba si Dodong? Masakit mang aminin pero oo din po ang sagot. Hindi ko binuksan agad ang message. Tinitigan ko lang yung notification. Kung bubuksan ko yon, parang inaamin kong may parte pa rin si Dodong sa buhay ko. Kung hindi ko naman bubuksan yon, parang tinatakasan ko ang isang bagay na dapat kong hinaharap. Sa huli, pinili ko ring buksan ang mensaheng yon. Marami na pala siyang message sa akin. Marami na pala siyang sinabi. Na nagsisisi daw siya, na hindi daw niya alam paano haharapin noon ang responsibilidad dahil nagulat daw siya. Nasabi niya ngayon, handa na raw siya sa mga responsibilidad at nagbago na raw talaga siya. Hindi ko siya nereplyan sa lahat ng mga messages niya sa akin. Hindi dahil wala akong gustong sabihin sa kanya, kundi dahil napakarami kong gustong itanong, gustong isumbat at gustong sabihin pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Mama Mia, habang pinapanood ko si Bert na tinuturuan ang anak kong maglakad sa bakuran, hawak-hawak ang maliliit niyang kamay, ay may gumuguhit sa isip ko. Kung malalaman lang ni Bert ang mensahe ni Dodong, alam kong masasaktan siya. Hindi niya kailanman ipinagdamot sa akin ang nakaraan ko. Tinanggap niya ako. Tinanggap niya ang anak ko. Tinanggap niya ang nakaraan ko ng buong buo. At ngayon ako ay may tinatagong mensahe sa kanya.
Hindi ko man sinagot yung mensahe ni Dodong pero may lihim pa rin ako kay Bert. Isang gabi habang nakahiga na kami, ay bigla akong tinanong ni Bert, "May bumabagabag ba sa'yo?" Minsan pakiramdam ko ay kilalang kilala niya ako kahit hindi ko siya minahal ng buong puso. "Wala naman," sagot ko. At alam kong malaking kasinungalingan iyon, Mama Mia. Ilang araw na akong hindi mapakali noon. Baka biglang sumulpot si Dodong. Baka hanapin niya kami. Hindi niya alam kung saan kami nakatira. Wala kaming mutual na kakilala na malapit sa akin. Pero alam kong maliit lang ang mundo, Mama Mia. Isang beses may dumaan na lalaking kamukha niya sa kalsada. Nanlamig talaga ang buong katawan ko. Napaisip ako, kung bigla siyang humarap sa akin, ano kaya ang sasabihin ko sa kanya? Kung hihilingin niyang makita ang anak niya, may karapatan ba akong tumanggi? At kung makita siya ng anak ko, ano ang ipapakilala ko sa kanya? "Anak, eto tatay mo?" O, "Anak, eto yung lalaking nang iwan sa atin?" Mama Mia, may mga tao talagang kahit wala na sa buhay mo, hindi mo pa rin mailibing sa alaala mo. Si Dodong ang multo ko. Hindi siya nagpapakita pero ramdam ko siya. Hindi siya nagsasalita pero parang naririnig ko siya. Simula nang mabasa ko ang mensahe niya, parang may bumukas na pinto sa loob ko na matagal ko nang sinarhan. Araw-araw tinitingnan ko ang inbox ko. Kahit hindi ko siya nire-replyan, umaasa pa rin akong magme-message siya ulit. At nag-message nga siya pagkatapos ng ilang araw. "Alam kong galit ka sa akin, Marisa, pero gusto ko lang talagang makita at makilala ang anak ko kahit saglit lang." Hindi ko pa rin sinasagot. Pero sa gabi, habang katabi ko si Bert, habang naririnig ko ang mahihinang paghilik niya, tinatanong ko ang sarili ko, kung hindi ba naduwag si Dodong noon, kami kaya ang magkatabi ngayon? Hindi ko inakala na makikita ko siya ng ganun na lang. Nasa bayan ako noon para bumili ng gamot ng anak ko. Iniwan ko muna ang baby ko sa pangangalaga ni Bert dun sa farm. Mainit ang araw. Napakamatao ng palengke. Pawis na pawis ako habang pumipila sa may butika. Paglabas ko ay nandun siya. Hindi ko man siya agad napansin at nakita pero naramdaman ko siya. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. At paglingon ko nga, parang huminto sa pag-ikot ang mundo. Mas payat siya kaysa sa dati. Mas seryoso ang kanyang mukha. Wala na yung batang ora niya. Pero alam kong siya pa rin yun. "Marisa," tawag niya sa pangalan ko. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nagtitigan. Siguro ilang segundo lang yon, pero parang bumalik sa alaala ko ang lahat. "Anong ginagawa mo dito?" Mahinahon kong tanong. "Hinahanap kita." Diretso niyang sagot at walang paligoy-ligoy. Nanlamig ang kamay ko. "Bakit?" "Marisa, gusto ko nang ayusin ang mga mali ko." Kay daling sabihin ng mga salitang yun pero kay hirap na paniwalaan. "May pamilya ka na?" tanong ko. "Wala." Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sagot na yon o maiinis. Pwede ko ba siyang makita? Doon ako natauhan, Mama Mia. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa kung mahal ko pa siya. Tungkol ito sa anak ko. Tulog siya ngayon, sabi ko. Pwede bang bukas? Kahit saglit lang. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako tumanggi, Mama Mia. Siguro dahil parte sa akin ay gustong makita kung paano siya magiging ama. Kung may pagbabago ba talaga sa kanya.
Magte-text ako sa'yo, sabi ko. Ibinigay ko ang numero ko sa kanya at binigay din naman niya ang numero niya sa akin. Habang papalayo siya ay nanginginig ang tuhod ko, Mama Mia. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero hindi ko alam kung alin ang mas mali eh. Ang ipagkait sa anak ko ang totoo niyang ama o ang sirain ang katahimikan na binuo naming dalawa ni Bert. Hindi ko sinabi kay Bert ang nangyari. Hindi ko kayang sabihin. Habang kumakain kami ng hapunan, pinapanood ko siyang tulungan ng anak kong sumubo ng kanin. Napakamatyaga niya. Napakalambing at napakamapag-aruga. Bukas, may pupuntahan ka ba? Tanong niya. Wala naman. Sagot ko sabay iwas tingin. Plano kong makipagkita kay Dodong sa bayan. Hindi sa bahay, hindi sa farm, dahil hindi ko siya hahayaang makarating doon. Hindi pa. Sa gabing iyon ay hindi ako makatulog. Iniisip ko kung magkakaayos ba kami, ano kayang mangyayari. Kung babalik siya sa buhay ko, kaya ko bang iwan si Bert? At kung hindi ko siya papayagang maging bahagi ng buhay ng anak ko, pagiging makasarili ba ang tawag doon? Nagkita nga kami sa maliit na parke malapit sa may plaza kinabukasan ni Dodong. Dinala ko ang anak ko. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon na yon, Mama Mia, pero gusto kong matapos na ang pagdududa ko. Nang makita siya ng anak ko, wala siyang reaksyon. Siyempre, hindi naman niya kilala tong lalaking to eh. Lumapit si Dodong. Nakita kong nanginginig ang kamay niya habang inaabot yung bola na dala niya para sa anak namin. Para sa'yo, sabi niya. Tahimik lang ang anak ko. Tumingin muna sa akin bago niya kinuha yung bola. Doon ako nadurog, Mama Mia. Dahil kahit hindi niya alam, hinahanap pa rin niya ang pahintulot ko kung kanino siya magtitiwala. Kamukhang-kamukha ko siya. Mahinang sabi ni Dodong. Malamang anak mo eh, sagot ko. Biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung tunay ba yon o dala lang ng kanyang konsensya. Patawarin mo ko, Marisa. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon nakita ko ang lalaking nagkamali. Hindi yung lalaking iniwanan ako na parang walang puso at kaluluwa. Hindi yung lalaking nag-utos sa akin noon na ipalaglag ko ang anak ko. Ang nakita ko sa mga sandaling iyon ay isang lalaking takot, pero nagsisisi. Pag-uwi ko galing sa parke, tahimik lang si Bert. Hindi naman siya nagtatanong. Hindi siya yung tipo ng taong mausisa. Pero may kakaiba sa titig niya. Para bang may binabasa siyang hindi ko masabi kung ano. Kumain na ba kayo? Tanong niya habang binubuhat ang anak ko. Oo. Sagot ko na pilit pinapanormal ang aking boses. Hindi ako sanay magsinungaling lalo na sa taong wala namang ginawang masama sa akin. Habang naghuhugas ako ng pinggan, ramdam ko ang presensya niya sa likod ko. Saan kayo nagpunta? Mahinahon niyang tanong. Sa sandaling yon ay may mabigat na bato sa dibdib ko. Sa plaza lang, naglaro. Tumahimik siya ulit. Alam kong hindi iyon ang tanong niya, pero yun ang sagot na binigay ko. Kinabukasan habang naglalaba ako, Mama Mia, narinig ko ang boses niya sa loob. Mahina pero seryoso. Anong ibig sabihin nito? Pagpasok ko ay kita kong hawak na niya ang cellphone ko. Naiwan ko pala sa mesa at nakabukas doon ng mensahe ni Dudong. Gano'n nakatagal to? Hindi ko alam kung saan ako titingin. Hindi kami. Walang kami. Nanginginig ang boses ko.
Sinasagot mo ba ang tanong ko? Wala ngang kami, Bert. Pero nakipagkita ka. Hindi yun tanong, alam niya. Gusto lang naman niyang makita ang anak niya, sagot ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Doon ako natahimik, Mama Mia, dahil wala po akong maayos na maisagot sa kanya. Natakot ako. Natakot akong masaktan siya. Natakot akong magalit siya. Natakot akong mawala ang katahimikan ng buhay ko. Pero ang hindi ko iniisip, mas masakit pala ang katotohanang nalaman niya nang hindi galing sa akin. Akala ko magagalit ng sobra sa akin si Bert. Akala ko palalayasin niya ako sa bahay niya. Pero ang ginawa niya, umupo lang siya. Tahimik. Alam ko namang may karapatan siyang makita ang anak niya. Pero may karapatan din akong malaman kung anong nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Kung anong mangyayari sa bahay ko. Doon ako tinamaan, Mama Mia. Hindi naman niya ako minura. Hindi naman niya ako sinumbatan pero naramdaman ko yung lamat ng aming pagsasama. May nararamdaman ka pa ba sa kanya, Marisa? Diretsahan niyang tanong. Hindi ako makasagot agad dahil ang totoo meron. Hindi na tulad ng dati, hindi na kasing lalim ng dati pero may bakas pa rin. Hindi ko alam eh. Mahina akong sagot na tila nahihiya. Tumango siya. At least honest ka. Pero may lungkot akong nakita sa kanyang mga mata na hindi ko pa nasilayan doon dati. Hindi niya ako pinalayas. Hindi niya ako pinagtaasan ng boses pero nagbago ang hangin sa bahay. Mas tahimik na ang aming hapunan. Mas ramdam kong may pagitan. Isang gabi sabi niya, kung gusto mong bumalik sa kanya, sabihin mo lang ha. Hindi kita pipilitin dito. Parang may pumiga sa puso ko. Hindi ko inakala na ganun siya kalalim magmahal. Hindi siya yung lalaking magmamakaawa. Handa siyang masaktan basta sigurado ako. At dun ako lalong naguluhan, Mama Mia. Dahil ngayon, alam kong hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. Tungkol na ito sa respeto, sa utang na loob, sa katotohanan. Nag-message ulit sa akin si Dodong. Pwede ba kitang makausap ng tayo lang? Hindi ko agad sinagot yun pero gusto ko ring malinawan. Kaya naman nakipagkita ako sa kanya sa parehong parke. Hindi ko dinala ang anak ko. Ano bang binabalak mo, Dodong? Tanong ko. Gusto kong bumawi, Marisa. Sa panong paraan? Gusto kong maging parte ng buhay niyo. Mio. Hindi ko alam kung sinasadya ba niyang sabihin yon o nadulas lang siya. May kinakasama na ako, Dong. Diretso kong sabi. Pero mahal mo pa rin ako. Hindi yun tanong. Napatawa ako ng mapait sa kanyang tinuran. Hindi sapat ang pagmamahal, Dodong, alam mo yan. Bigyan mo naman ako ng chance, Marisa. Natahimik ako, Mama Mia. Kung dati ito baka tumakbo na ako pabalik sa kanya. Pero ngayon, may bata nang umaasa sa akin. May lalaking nagtaguyod sa amin nung wala siya. Hindi na ako yung dalagang umiiyak sa terminal. Nanay na ako. Mama Mia, isang gabi matapos naming patulugin ni Bert ang anak ko, umupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya tumingin sa akin agad, parang inaayos muna niya ang mga salita sa isip niya. Marisa, hindi ko kayang makipag-agawan. Mahinahon niyang sabi. Napahinto ako sa pag-aayos ng kumot.
Hindi kita pag-aari. Malaya ka pa dahil hindi pa tayo kasal dalawa. Pero sana malaman mo, hindi rin ako pang-option lang. Option. Masakit pakinggan ang salitang iyon pero totoo. Kung may pag-asa pa kayong dalawa, sabihin mo. Hindi ako magagalit. Pero hindi rin ako mananatili kung kalahati lang ako sa buhay mo. Wala akong naisagot, Mama Mia. Dahil sa unang pagkakataon may lalaking hindi ako pinipilit sa magiging desisyon ko. Pero handa siyang umalis kung hindi ko siya piliin ng buo. Hindi ako nakatulog buong gabi. Pinagmasdan ko ang anak ko habang mahimbing ang tulog niya. Pinagmasdan ko rin si Bert. Ang lalaking hindi ko man pinangarap pero siya yung nandito ngayon. Tinatanong ko ang sarili ko. Kung babalik ako kay Dodong, ano ba ang babalikan ko? Yung mga alaala? Yung unang pagmamahalan naming dalawa? O yung lalaking iniwan ako noong kailangan na kailangan ko siya? At kung mananatili ako kay Bert, ano nga ba ang pinipili ko? Yung seguridad ba? Yung kabutihan ba niya? O ang pagmamahal na pinipilit kong palaguin at hindi ako sigurado kung lalago ito? Hindi ko na kayang lukuhin pa ang sarili ko. May natitira pa akong damdamin para kay Dodong. Pero hindi na yun ang klase ng pagmamahal na kayang magpatayo ng pamilya. Ala-ala na lang siya. At minsan, mas makapangyarihan pa ang ala-ala kaysa sa realidad. Hanggang sa nakapagdesisyon ako, Mama Mia. Nakipagkita ako kay Dodong. This time, ako ang nag-text sa kanya. Nakipagkita ako hindi para magsimula ulit kundi para tapusin ang lahat. Tahimik ang parke. Hapon yun. May mga batang naglalaro sa malayo. Ano na ang desisyon mo? Tanong niya. Tinitigan ko siya ng matagal. Heto yung lalaking una kong minahali. Heto yung lalaking una kong pinagbigyan ng aking sarili. Heto yung lalaking una kong pinangarap na makasama habang buhay. Pero hindi siya yung lalaking humawak sa kamay ko nung nahihirapan ako. Hindi siya yung lalaking nagpuyat kapag may sakit ang anak ko. Hindi siya ang lalaking nagpatigil sa akin sa trabaho para wag na akong mapagod. Hindi siya yung lalaking nag-alaga at nagmahal sa akin. Pwede kang maging ama ng anak ko, pero hindi kina pwedeng maging asawa. Parang bumagsak ang mga balikat niya sa narinig niya mula sa akin. Pero mahal mo pa rin ako. Alam ko yun, Marisa. Hindi ko naman itinatanggi yun, Dong. Oo, may damdamin pa ako sa'yo pero hindi na sapat yun. Late ka na, Dodong. At hindi na ako yung dating babaeng iniwan mo noon. Hindi ako umiyak, Mama Mia. Sa unang pagkakataon ay matatag ako. Pag-uwi ko, si Bert ay nasa likod ng bahay at nagpapakain ng mga manok. Lumapit ako sa kanya. Ikaw ang pinipili ko. Hindi niya agad naintindihan ang sinabi ko. Hindi na ako babalik sa kanya. Pero sana maunawaan mong hindi ko rin ipagkakait sa kanya ang anak ko at ang anak ko sa ama niya. Matagal siyang tumitig sa akin. Sigurado ka ba? Oo. Hindi ko alam kung kailan ko natutunang mahalin si Bert. Siguro sa mga gabing hindi niya ako pinipilit. Sa mga umagang hinahayaan niya akong matulog ng mahaba. Sa mga sandaling pinili niya akong respetuhin kahit kaya naman niya akong sumbatan. Ang pagmamahal namin ay hindi kasing apoy tulad nung kay Dodong. Mas tahimik ang aming pagmamahalan. Mas totoo. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Hindi mahigpit at hindi desperado.
kundi yung siguradong yakap, Mama Mia. Sa totoo lang, Mama Mia, alam ko na yung iba sa inyo, iniisip na ang pinili ko ay ang seguridad, ang pera. Pero hindi yun ganon. Oo, may parte na nakaimpluwensya yun ang desisyon ko, pero mas pinili ko yung taong kaya akong mahalin at kaya ring arugain ang anak ko. Hindi po naging perpekto ang lahat pagkatapos nun. May mga pagkakataon na kapag nag-aaway kami ni Bert, kapag hindi kami nagkakasundo dahil sa laki ng agwat ng edad namin, ay naiisip ko pa rin si Dodong. Pero Mama Mia, alam ko sa sarili ko na tama po ang naging desisyon ko. October of 2025 nung nagpakasal kaming dalawa ni Bert. This time ay sigurado na ako. Mama Mia, hindi ako nagsisi noon na hindi ako agad nagpakasal kay Bert. Dahil baka iba ang naging desisyon ko. Iba ang naging takbo ng puso ko kapag kasal muna kami bago bumalik sa buhay ko si Dodong. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at naway inyo pong na-appreciate ang kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Marisa. Grabe naman ang kwento ni Ate Marisa. Oo, may mga tao talagang ganun, ano? Gumagawa-gawa ng mga bagay pero hindi naman pala handa sa mga responsibilidad. Naku, ikaw talaga, Dodong. Bakit ka ganyan, Dong? Anyways, congratulations sa inyong dalawa ni Bert, Marisa, dahil ikinasal na kayo nung nakaraang taon. Naway pagpalain pa ng may kapalang inyong pagsasama. Alam mo, sa totoo lang, hanga ako sa'yo. Kasi napaka-objective mo nung nagdedesisyon ka kung sino ba talaga ang pipiliin mo. Kung iba pa yan, baka naguluhan. Lalo na ikaw, sa tansya ko, nasa 22 o 23 ka pa lang habang namimili ka ng ganun, 'di ba? Sobrang bata pa. At sa mga edad na yun, parang importante pa yung kilig-kilig, parang importante pa yung mga flowers, ganun-ganun. Pero naging mature ka. At siguro nga, nakatulong ang anak mo sa maturity mo. Saludo kami sa pagiging mabuti mong ina at ituloy-tuloy mo lang yan. At maraming salamat syempre sa pagbabahagi mo ng inyong napakagandang kwento dito sa ating programa. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, please po paki-like at share ng videong ito dahil alam kong napaka-inspiring ng kwento natin for today, 'di ba? Syempre, kapag tapos na kayong mag-like at share, check nyo naman kung nakapag-subscribe na kayo dito sa ating channel. Kung hindi pa, mag-subscribe na at click the notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing meron tayong bagong upload o bagong kwentong inilalabas. At kung tapos na kayong mag-click ng notification bell at mag-subscribe, kung gusto nyo lang naman, magpa-member din kayo dito sa ating channel. Kung gusto lang, wala naman itong pilitan. At syempre, ang mga hindi napilit pero nagpa-member, hello sa inyo. Maraming salamat sa pananatili dito sa ating bahay. Hello kay Jasmine Magbanwa, kay Miriam Gutierrez, kay Rose Arevalo, kay Mary Ann Hineza, Marlia Guiana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you sa inyong pananatili dito sa ating programa at sa ating bahay. At syempre, hello din ako kay Abraham 7034. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagkomento. Rosana Gonzalez, hello din sa iyo. Maraming thank you din. Hello din ako kay Alcura Ukit, kay Rosie Lee Espinosa, kay Gladys Bakbak, kay Ruby Ramos, Marvy Montesilio at Christina Sison. Sa lahat po ng mga hindi nabanggit, baka sa susunod nating kwento, pangalan niyo naman ang ating isa-shoutout
dito sa ating programa. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo ring ibahagi dito sa ating program, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa puntong ito ng ating programa. Mwah! I love you! Ingat kayo palagi!